Ang patay hindi dinadasalan. Ang patay kasi kahit ano, pandasal lang gawin mo, wala ka nang magagawa. Wala nang kaalaman, walang karunungan, sa libingan. Pagpatay na ang tao, wala ka nang magagawa sa tao na yon. Para ipanalangin mo pa, ipagdasal mo pa ng 40 araw, 40 gabi, ipamisa mo pa, hindi mo na mababago yung kapalaran nun. Kaya habang buhay tayo, dapat na tayong maglingkod, kumilala sa Diyos. Kasi pagdating ng araw ng paghuhukom, yung tinatawag na wisyo final, paano ba hahatulan ng tao? Sa oras na ito mga kaibigan, gusto kong i-share sa inyo itong video ng kapatid na Eli tungkol po sa fiesta ng mga patay. Kung ano po yung kanyang pananaw o kung ano po ang kanyang itinuturo tungkol po sa araw ng mga patay. Tiyak na tiyak po mga kaibigan ay magugustuhan po ninyo ito, kaya dapat patapusin po ninyo. Hindi ko sisingitan mga kapatid para ganahan po kayo. Kasi yan ang request ng mga iba mga kapatid O eto mga kapatid, tapusin natin, napakagandang video ito kung paano niya tuligsain ang araw ng mga patay at kung ano po ang kanyang sinasabi o ipinapangaral sa loob ng iglesia tungkol po sa araw ng mga patay. Dapat ba itong gawin? Dapat ba itong i-celebrate mga kababayan? O ito'y kailangan hindi na natin i-celebrate? Ano bang tama dito? Ito, panoorin natin. Pagdating ng November 1 and 2, inaalaala nila ang mga mga patay. May selebrasyon, may mga misa, may mga padasal, may Halloween party, merong mga nangangaluluwa. Sa mga bahay-bahay sa probinsya, may kumakanta, kaluluwa kaming tambing sa purgatorio ng galing. Ayan. Yan, mga ganyan, something like those. Ngayon, kung wala tayong sapat na kaalaman tungkol sa mga bagay na ito, maaari, lalo na yung mga bagong kapatid, maimpluwensyahan. Yes. Nung mga pinagdiriwang na kung ano-ano, bibili ng kandila, tapos pipinturahan yung mga nicho, tapos bibili ng mga flowers, mga bouquet of flowers, tapos lalagay sa nicho, tapos magpapadasal, o tapos magpapabindisyon sa pare ng mga nicho para yung nasa loob ng nicho maging dapat sa Diyos maligtas, etc., 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 etc. O, di ba ganon? O, dapat ko pa bang isa-isahin yun? Alam nyo na yun di ba mga kapatid? Malibang galing kayo sa Saudi Arabia. Pero kung dito kayo sa Pilipinas na buhay sa mundo, alam nyo na yung mga pinaggagawa pagkaundas. Tama? Mga Chinese din. Naglalagay sila sa kanilang mga patay, sa mga altar nila, sa mga nicho nila ng mga pagkain. Maraming pagkain, mga prutas, mga oranges. Marami. Nakikita nyo ba yung ginagawa ng mga Chinese? Naglalagay sila ng mga pagkain sa kanilang mga mahal daw sa buhay. Ngayon, yan ay isang laganap na paniniwala, hindi lamang sa Katolisismo, kundi rin sa mga hindi Katoliko, kagaya ng mga Buddhist, mga taga-China, Sintuista. Meron pang ang tribo rito sa atin na napanood ko sa TV. May mga tribo sa bandang norte at saka sa bandang sur na nag-aalay din sila ng mga pagkain sa kanilang mga patay. Hindi naman sila Katoliko. It's a tribal ritual. They are not Catholics, but they really are trying to establish link between themselves and their dead loved ones. Yan. Alam nyo, hindi kataka-taka, diyan sa mga patay, maraming maling paniniwalang lumilitaw dyan Ang dami.
na yung mga patay hindi na mabubuhay. Sabi nung iba, no? Ang katunayan yung mga Saduseo hindi naniniwalang mayroong pagkabuhay na mag-uli Pakinggan nyo sa 22:23. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduseo na nagsasabing walang pagkabuhay na mag-uli. Kita nyo? Yung grupo ng Saduseo, hindi naniniwala may pagkabuhay na mag-uli. Mga kamag-anak ito ng mga taga-Korinto na sinasabi wala raw pagkabuhay na mag-uli. Ayan, dapat nyo makita yan, mga kapatid. Kaya nung panahon ni Kristo, nandito pa, mga apostol, marami nang maling paniniwala ang tao tungkol sa patay. Sa Ehipto, naniniwala silang ang patay maglalakbay. Kaya pag ang isang namatay ay mayaman, nilalagyan nila sa loob ng libingan niya ng chariot. Nilalagyan ng mga malalaking banga ng oil, ng mga pagkain. Tapos, ang masama, pag ang mamamatay ay paraon, lahat ng tauhan ng paraon, ikukulong dun sa, sila rin ay ililibing. Kasi kailangan nila paglingkuran yung paraon. Kaya alam nyo, yung maglingkod sa paraon, kakatakot yun. Pag namatay ang paraon at ikaw ang tagapaglinis niya ng kanyang na kama, isasama ka sa libingan, sa asarahang karoon, patay kayo lahat doon. Kita nyo? Maraming paniniwala ang tao mali tungkol sa patay. Sa Katoliko, sa iba-ibang reliyon, sa Ehipto, sa mga Budista, sa mga Sintoista, napakaraming maling paniniwala dahil sa mga patay. Sana, sa loob ng Iglesia ng Diyos, alisin na natin lahat ng maling paniniwala tungkol sa mga patay. Mga kapatid, alisin na natin yan. Ngayon, ano pa ang isang paniniwalang mali tungkol sa mga patay? Basa. Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na mag-uli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Meron naman, mga nagyayabang-yabang sa mga kapatid, nire-report ni Pablo kay Timoteo, meron diyang mga nasinsay sa pananampalataya, nagsasabing ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay nakaraan na. Hindi ngayon lang nangyari yan, nung panahon ng una. Kaya alam nyo, dapat maituwid ang ating tanong. Ano ang karaniwang kaalaman ng mga buhay ukol sa mga patay? Eto. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ano nyo ito? This is very fundamental. Alam ng buhay na sila'y mamamatay. Alam nyo ba, mga kapatid? Sino sa inyo naniniwala mamamatay ka? Wala ba sa inyong naniniwala na hindi kayo mamamatay? Sino sa inyo ang naniniwala na mamamatay siya? Sino sa inyo naniniwala na maaari siyang hindi mamatay? Yan. Alam nyo na, kasi merong dadatnan si Kristo, buhay. Pero pangkaraniwan, mula nang ang tao ay magkasala sa harap ng Diyos, pangkaraniwan na nating paniniwalang mga tao, tayong mga buhay, na tayo'y maaaring mamatay o mamamatay. At ngayon, ang paniniwala natin sa huling kapanahon ng ito, maaaring tayo'y mamatay, pero may possibility, meron sa ating hindi mamamatay. Yan ang pagkakaiba natin sa mga iba. Pero, ang susunod na paniniwala, fundamental din, hindi alam ng iba Alin ito? Ulitin natin yung sinasabi ng 9:5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay.
ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Nakita nyo? Yung susunod, fundamental din eh. Nalalaman ng buhay na siya mamamatay, pero hindi alam ng patay ang anumang bagay. Kung ito'y tinuro lang ng pare, hindi naman pala alam ng patay ang anumang bagay. Itinuro ng pare, halimbawa ito, nasa Biblia, bibili ka ba ng kandila 7,000 para sisindihan mo sa patay? Magkakaroon ba ng gano'n kung yung fundamental knowledge about the living and the dead alam ng mga tao? Maggagawaan ba ng mga kandila, mga pamisa, mga ano-anong mga ritual na parang ipinakikita dun sa patay na mahal sila eh. Di na nga nila alam eh. Hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Paano ka naman ngayon magpapamisa para wag umuwi sa bahay yung patay? Naku, ikaw, dinadalo kami ng lolo ko, natatakot kami, magpapamisa ko. Uy, ba't ka matatakot? Di na nga niya alam ang anumang bagay eh. Yes. Bakit ang Katoliko? Natatakot babalik daw 3 araw. Bakit nagkaganon? Yung takot, maling paniniwala, maling paggastos, maling gawain, nag-ugat lahat sa kamangmangan ng tao tungkol sa mga patay. Ang Biblia nagbibigay ng tamang impormasyon sa mga buhay ukol sa mga patay. Hindi tayo dapat makitaan ng ganyang mga paniniwala na babalik daw, nagpaparamdam na ano ko yung pabango ng lola ko eh. Naaamoy ko eh. Naaamoy ko eh. At saka meron ka parang tanikala na naririnig ko sa gabi. Bigla na lang nabuksan yung pinto. Yan. Kaya sa atin, mga kapatid, huwag kayo maniniwala doon sa labag sa Biblia. Meron pa bang padasal para sa patay? Meron pa bang pamisa? Meron bang patirik pa ng kandila? Meron pa bang kung ano-anong ritual? Pati yung pagpipintura ng nicho. Kakandilaan pa, papamisa pa, papadasal pa sa bahay. 40 araw, kaawat patawarin ng kaluluwa ni Tirso sa purgatorio, unang araw. Ginong Maria, punong-puno ka ng grasya, ama namin sumasalangit ka. Tapos sa huling-huli, kaawat patawarin ng kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. Lolo ko kasi Tirso eh. Nung ipagpanalangin nila, 40 araw, kaawat patawarin ng kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. Kaawat patawarin. Kung nag-iisip ka, 40 araw na. Nung huling araw, sabi, kaawat patawarin ng kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. Sabi ko, may diferensya pala itong mga to eh. Bakit? Sana nung 40 araw, salamat po at nakawala na sa purgatorio ang kaluluwa ni Tirso. 40 araw na andun pa rin, kaawat patawarin, nasa purgatorio pa rin eh. Inihingi pa naman ng mise, express, primera klase. 40 araw ding nagdadasal eh. Hindi pala totoo yung primera. Yung daw primera, mas mabilis daw umaalis sa purgatorio yung kaluluwa eh. Bakit 40 araw din? Kung mas mabilis yun, dapat 2 araw lang tapos na yung padasal. Napakinggan na sa purgatorio, inirelease na ron, di ba? Nakakuha na ng Form 138A. Inirelease na sa purgatorio. Di ba ganon, mga kapatid? Biro mo, todos los santos daw. Lahat ba yun santos? May reyes dun eh. Hindi naman santos. Lahat ba yun banal? Yung iba naman, All Souls Day. Araw ng mga kaluluwa. Bakit yung nasa libingan ang pinupuntahan nyo? Kung talagang araw ng kaluluwa yan, ano ba yung kaluluwa? Basa, 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Yung buhay na ano nangyari? At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ano ba ang kaluluwa? Hindi ba yung buhay? Puta mo, ba't ka pumunta sa nicho o sa libingan? Kung kaluluwa talaga gusto mo, dito ngayon, ilan ba tayong kaluluwa dito? Puro kaluluwa yan eh. May payat, may mataba, may sobrang taba, may maitim, may maputi. O, di ba?
Kaluluwa, ang taong kaluluwa eh. Pagkatapos kayo, pupunta ka sa nicho, doon mo, tako. Mali. Mga kapatid, huwag na kayo pupunta ron ha. Brother Heli, pwede ho ba akong magpaalam? Opo, ano po yun? Dadalawin ko po kasi yung nicho ng asawa ko eh. Baka humatisod yung mga kapatid. Bahala ka bro. Pananagutan mo sa Diyos, alam mo palang matitisod yung kapatid, pupunta ka pa. Ano naman ang gagawin mo sa nicho? Kaya, mga kapatid, sa darating na todos los, bahala na kayo kung anong kasunod. Huwag kayong padala sa ritual, paniniwala. Kaanib ka na, huwag ka nang pumunta ron. Ipagpasa Diyos mo ang iyong mahal na tatay, mahal na nanay. Pagpasa Diyos mo na lang. Yung asawa mo, wala nang malay doon. Yung gagawin mo sa kanya, hindi naman ibibilang ng Diyos na kabanalan sa'yo. O anong gagawin mo pa? Bayaan mo na lang. Yan. Ano ang pananalig natin? 12 Gs ng hope. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa Diyos na yun eh. Nasa Kanya na yun. Huwag ka na mag-alala. Nasa mabuting kamay na ang mahal mong asawa kung siya'y naging dapat sa Diyos. Kung nasa kamay na ng Diyos yun, sino na ngayon ang masusunod? Ako ay pumapatay. Ako ang bumubuhay. Yan. Yun na lang ang intayin mo. Yung patay, bubuhay ng Diyos yun. Pagdating ng araw. At ang katunayang ang Diyos ang may kapangyarihan dyan, siya rin ang bubuhay ng patay. Sabi dun sa Samuel, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa libingan, siya ang nagsasampa. So, hindi na tayo dapat maligalig pa dyan sa mga kung ano-anong ritual ng Katoliko. May Halloween party pa. Bradley, pwede mo ba akong sumali sa Halloween party? Ano, magsusuot ka ng kalabasang bulok? Naman kapatid, bigyan mo naman ng karangalan ng aral ni Kristo. Yung mga ritual ng mga walang batayang relihiyon, huwag ka nang makiisa ron. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisampalataya. Bigyan mo ng karangalan ng tinanggap mong pananampalataya. Yung tinalikuran mo na yun. Huwag nating lingunin ang pinagdaanan ng buhay at lipin nitong sanlibutan. Puso'y itig mo sa wag na tayong lumingon doon. Nung lumingon ang asawa ni Lot, naging haliging asin. Huwag ka nang lumingon. Sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko inaaring inabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay sa likuran, tinutungo ko ang bagay sa hinaharap. Nagtutumulin ako sa gana ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kalimutan mo na yung kapag kakatoliko mo, kapatid. Huwag ka na pumunta sa nicho, huwag ka na bumili ng kandila, huwag ka na rin bumili ng bulaklak, huwag ka na rin makipag-Halloween party, at huwag kang makakasama doon sa nangangaluluwa. Lalo na yung mga bagong kaanib. Hindi po namin kayo dinidiktahan. Nasa sa inyo pa rin. Gumawa kayo na may buong pananampalataya. Ang ating aral na ipinatutupad habang buhay. Mahalin mo asawa mo. Ang anak mo. Ang kapatid mo. Ang kapatid mo sa Diyos. Mahalin mo. Lahat ng pagmamahal na magagawa, ipakita mo na sa tatay mo at nanay mo.
So ayan po mga kaibigan. Kung ano-ano kasi itong paniniwala ng mga Iglesia Katolika, mga kapatid, no? Kung ano-ano po yung kanilang ginagawang tradisyon. Yan yung tinatawag sa Biblia na salit-saling ugali ng mga matatanda na ginagawa din ng mga anak ngayon na hindi alam kung ano po yung kanilang ginagawa. Ang kamatayan po mga kapatid ay ito'y isang kaaway, no? Kaaway ng tao na hindi niya mapagtatagumpayan. Kapag dumating na yung oras, hindi mo yan mapagtatagumpayan. Kalaban na laging nagwawagi sa taong dinadatnan, mga kababayan. Ang kamatayan, sabi po ni dito sa Ecclesiastes, Kapitulo 8 sa versikulo 8, walang tao na may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni maliligtas siya ng kasamaan na taglay niya. Hindi mo kayang labanan, hindi mo mapapagtagumpayan ang kapangyarihan ng kamatayan. Ito po yung dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay bumaba upang tulungan ka na kahit mamamatay ka man dito sa lupa, meron ka pa ring pag-asa na mabubuhay. At yan ay makakamtan mo lang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kasi siya lamang po ang may kakayahang tumalo sa kamatayan. No? Siya lamang ang may kapangyarihan upang supilin ang kamatayan. Mamamatay ka man sa lupa, sa physical, pero hindi kayang patayin ni Satanas ang ating espiritu o ang ating kaluluwa kapag na kay Kristo ka na. Kasi sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 11 versikulo 25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya." Bakit? Kasi siya ang buhay. Siya ang may kapangyarihan sa buhay. Kaya mamamatay ka man sa physical dahil sa kasalanan, pero kapag sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, bibigyan ka muli ng buhay. At kapag binigyan ka ng Panginoong Jesucristo ng buhay, hindi ka na mamamatay magpakailanman. No? Kasi si Kristo po ang makikipagbaka sa kamatayan. At ito ang kanyang kahuli-huli ang kalabanin at pagtagumpayan. Dito po sa unang Korinto Kapitulo 15 sa versikulo 26, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Napakaganda po, no? Ang kahuli-hulihang lipulin ng Panginoong Jesucristo ay ang kamatayan. 27. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. Ito yung patunay na iba si Kristo, iba yung Ama. Kasi si Kristo, pagdating ng panahon, kapag napasuko niya ang lahat ng mga bagay sa kanyang paanan, pati ang kamatayan, siya rin ay susuko sa Ama. Kung siya yung Ama din, bakit pa siya susuko? Mga kapatid, susuko din sa Ama upang sa Ama ang lahat sa lahat. Yan po ang napakagandang balita, mga kababayan.
na kahit nagkaroon po tayo ng kamatayan, magkaroon tayo ng kamatayan, nakatakda na yan, hindi natin yan matatanggal, talagang mamamatay tayo. Pero may solusyon para mabuhay tayo muli. Anong solusyon? Sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Iwanan mo yan, yung mga tradisyon na pananampalataya ng mga tao, ng mga ninuno, mga kaugalian. At takasan mo na yan. Huwag mo nang gagawin. Yung Halloween na yan, yung piyesta ng mga patay na yan, alisin mo na yan sa daan mo. Bilang isang Kristiyano, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, huwag ka nang sumunod o lumakad sa lakad ng mga salit-saling ugali ng mga tao. Yan po mga kapatid, ang napakagandang balita. Sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kamatayan mo sa physical, bagamat ikaw ay mamamatay, pero kapag sumampalataya ka, ibabalik ni Kristo yan sa muling pagkabuhay na maguli. Maraming salamat po sa inyong lahat.